Ay. Alam nyo, maputik ngayon ang daan. Katulad nito, ayan. Madulas yan, so ingat-ingat din, tapos maputik. Kaya yung mga sasakyan, ayan, hindi pa masyadong makapag-washing yung iba kasi syempre pag nagpa-wash, car wash ka, mapuputikan din. Hello, can I ask a question? Sure. Do you do those tests for the blood sugar? Yeah, at the back. At the back. Is it? Go to the pharmacy counter Yeah. at the far side. Yeah. Is it free? I'm not sure. I'm not sure. Yeah. This, Just ask. Just ask them. Yeah. Yeah. Just go to the counter. Thank you. Thank you. Yeah, just wanna ask if you still do those blood sugar testing for free. Yes. Can I Yeah, do it? absolutely. Do you want to just meet me at the other end and I'll do it for you? Yep. Thank you. We do this for free, so anytime you want to come in, we can certainly do it for you. Yep. Thank you. Okay. So we're gonna just do the side of your finger. So turn your hand over like this. Oh, like that? Yep. And we're just Okay. gonna do right here. Ow! Sorry. I should have warned you. You didn't warn me. Hindi niya ako binalaan bago niya tusukin yung aking kamay. I'm sorry, I'm speaking my language. I told them that you didn't warn me before you pin my finger. Don't blame me. So your sugar is 5.2, which is a very good number. Very when good was the number. last time you ate? A while ago? Like a couple hours ago? Yeah? Yep. So 2 hours after you have something to eat, you want your sugar to be between 5 and 10. 5 So and 10. Yep. So your number here is very good. So what's the what's the worst number? So if it was above 10, then we'd be concerned. So you're very good. Like it's a very good number. So I still can eat sweets? Yeah. You're set. Oh, it's still bleeding. Oh, gosh. Oh, thank you very much. Welcome. Come back anytime. Yep, thank you. See you. Kasi nagpa-test ako ng blood sugar ko. So okay pa naman yung nakita niyong number. And just wanna ask, ate, meron ba kayong paracetamol pa agency? Wala. Tylenol dito. Ay, Tylenol ba? It's Tylenol kayo in Canada na. Pwede ba kitang pakita sa camera? Sa video ko? Subscribe mo naman ako, Atoy Sulit. Sige. Atoy Sulit. Ano? Si ate nandito sa Harris Pharmacy. Oh, Bisaya ako. Bisaya. Mindanao. Mindanao. Saan sa Mindanao? Sa ano kami? Sa Misamis Oriental. Sa Cagayan de Oro. Mga taga Misamis Oriental dyan na gustong pumunta dito sa Canada at maging butcher dito sa Nipawa. Pag nakita nyo si ate dito sa Harris Pharmacy, say hi. Walang libre Only yung yung pagturok sa akin ng that's the only free. Sige ate, salamat. Ano pangalan te? Jubeth Laurie. Jubeth Laurie. Shout out te. Salamat. So, bye-bye. Family nga pala. O nga pala, shout out ka te. Shout out ka. Hi Mapa. I'm in the vlog. Sige te, salamat. Yan mga tropa, mga kababayan natin dito sa Nipawa. Maraming Pilipino rito sa totoo lang. Ayun. Hello po, sorry po. Nagbibideo lang po kasi ako. Ayun, mga kababayan natin. Marami ritong Pilipino dito sa town ng Nipawa. Napaka-small na town pero napakaraming Pilipino. So, sa lahat ng mga butcher na nangangarap makapunta rito sa Canada, dito sa small town namin dito sa Nipawa, talagang hindi ka homesick dahil maraming Pilipino ditong makakaibigan mo. Tsaka talagang hindi ka maninibago. Noong panahong nasa Pilipinas pa lang kami at nagtatanong din kami sa mga buhay-buhay dito sa Canada, itong nakikita kong kasama ko sa trabaho dati na si Ed, ang mga nakakausap ko noon sa Pilipinas. Yan. Hello! Yan, pogi. Gusto kayo? Ano, kamusta na pre? Ayos naman. Parang nanibago itsura mo ngayon Ayun sinasabi kasi. Kailangan lang mag-ano. Palakas. Sige pre. Yun, salamat. At balik na tayo. Dahil talagang masasabi ko, hindi kayo ma-homesick dito. Yun na lang kung talagang hindi kayo sanay.
makihalubilo. Yun lang. Ay! Nembag nga daw manang. Ay, long time no see. Si ate, Lolas. Ayan, nandito na, dumating na, galing Pilipinas. Ano, kumusta Pilipinas? Ay nako, maganda, masaya. Masaya. Magastos. At saka, mainit. Mainit. Ayun. Nasa Baguio pa yan. Sa ano? Mountain o mountain province? Kahit saan. Kahit saan. Ayan. At syempre, dahil nandito na si ate, tayo bibili tayo ng pizza. Okay, anong pizza ang gusto mo? Yung pinakamasarap pa rin, te. Shawarma. Shawarma. Yung- Large or medium? Yung medium lang, te. Okay. Hindi ko kayang kainin yung malaki. Tingin tayo ng ng mga paninda ni Ate Lolas. Ate Lolas? Ate na nga, Lola pa. Ayan. Tapos empanada. Marami. Yung mga ganito. Kaya pagka, nandito na kayo sa Canada, ay dito sa Manitoba, dito sa town namin, dalawin nyo ang Lolas at makikilala nyo ang may-ari. Yun, yung kanya na. Ayun. Ayan, sarap ng pizza. Alright. Okay. Thank you. Ayan. There. Lagi nyo, eto pizza. Pagka nandito kayo sa Nipawa, huwag kayong, huwag nyong kakalimutan ang Lolas. Ayan. Sige, te. Thank you. Okay. Thank you, thank you. Tumakbo tayo. Kasi may humintong sasakyan, so niyatawid tayo. Ayun. Tumakbo na rin ako papunta rito sa sasakyan. Kasi yung Lolas, nandyan lang sa kabila. Tapos ang MPI, andito. Ayan. Kaya dito ko na rin pinark yung sasakyan ko. Ayan. Ang MPI o Manitoba Public Insurance ay parang LTO yan sa Pilipinas. Na dito namin kinukuha yung lisensya, tapos diyan kami nagre-register ng sasakyan, tapos diyan din namin nakukuha yung mga yung plate number, kumbaga ganun. So parang LTO ng Pilipinas yung MPI dito. Dito lang sa Manitoba yon. Sa ibang probinsya naman like Alberta at iba-iba rin yung mga tawag nila doon sa mga parang LTO dito. Meron pala akong napanood na video kay Ma'am Ina, tapos na-interview niya si attorney Jake Aguilar about doon sa kung kailangan ba mag-citizen dito sa Canada. So napanood ko yun at meron silang na-mention doon about doon sa violation ng drunk driving dito sa Canada. Dito sa Canada, very serious sila about yung impaired driving. Pwedeng mag-cause ng revocation ng PR. Nag-drive tayo at uminom din. Huwag nyo lang pagsabayin. Pag napagsabayin nyo yun at somehow nahuli tayo ng police, magkaroon tayo ng charge, possibly ma-revoke yung natin, PR status natin. If ma-DUI ka at citizen ka, kumbaga, it's not gonna happen. Hindi naman nalatas ng galing. Well, may Diba? charge ka pa rin, pero hindi ka i-deport kasi Exactly. citizen ka, you belong here. Hindi taga dito ka sa Canada, you're a citizen of Canada. Pero kung PR ka, unang-una, i-revoke yun, tanggal yun. So, Yeah. walang ka na ng PR status, ka na? Pwede ka na i-deport. Talagang tinututukan nila yung mga drunk driving dito, yung nakainom na magdadrive, yung mga ganun. So, ililink ko yung video ni Ma'am Ina na yun para mapanood nyo. Kasi talagang sila dito stricto sila pagka mga drunk driving dito. So, meron akong i-share sa inyo na nangyari dito sa amin sa town. Na merong nahuli dito na nakainom. Nahuli ng pulis. Nakainom tapos nag-drive. So, i-share ko sa inyo yung naging sitwasyon niya. So, hindi katulad sa Pilipinas na karamihan talagang pasaway din, umiinom tapos nagda-drive. Kaya maraming maraming nadidisgrasya. Marami na akong kaibigan, kakilala na namatay, na disgrasya dahil nakainom nag-drive. Hello vlog. So pasok na po muna kami at panoorin niyo po yung video ni Ma'am Ina at ni attorney Jake Aguilar. Marami po kayong matututunan doon sa mga napag-usapan nila. At maraming salamat po kay Ma'am Ina sa pag-allow sa akin na gamitin yung video niya. At sana po one of these days magkita-kita tayo. Nung previous video ko, meron akong na-share sa inyo about full license natin sa Pilipinas na pwedeng gamitin dito.
So pwede kang mag-drive ng 3 months, parang full license na dito yung equivalent niya. Tapos meron akong video before. Nagtanong ako about sa nakainom na magdadrive dito kung meron bang violations, ganun. Kasi doon sa exam dito, merong percentage lang ng alcohol. Pero ngayon, yung video ko na to, ay meron pong violations at zero tolerance po dito. May tanong ako, may mga nade-deport na ba o napapawin hindi pa PR na nagkaroon ng kaso like driving with alcohol? Yun po ngayon. Dati po kasi yung driving with alcohol ticket lang siya. Ngayon po, automatic pinapadeport po nila. Oh, Kapag that's with worse. alcohol. Zero tolerance na po. Zero tolerance. Po, pagka nagda-drive po tayo, lalo pag hindi PR. Lalo pag hindi PR. Opo. Kasi sa Pilipinas po talaga, marami po ang umiinom, nagdadrive, tapos parang hindi nila sinusunod yung batas. Hindi naman po sa pagmamalinis, pero nangyari na rin po sa akin yun. Kumbaga, nagdadrive din po akong nakainom sa Pilipinas, pero hindi na po. Buhat nung sinabi sa akin na bawal mag-drive dito kung ayaw mo mapauwi at hindi ka pa PR, ay huwag kang magdadrive ng nakainom. Anyway, hindi naman po ako nag-drive noon kasi hindi ako marunong mag-drive ng 4 wheels. Motor lang po ang alam kong i-maneho. Yung video na yun, pwede nyo panoorin kasi zero tolerance po yung alcohol na content. Kumbaga talaga kahit 0.05 o 0.5% yung alcohol na may intake ay talagang merong pong violations na makukuha. Namin nag-drive na huli, nakainom, PR na siya. So, ano yung magiging violations niyo nun? Depende po kung kung ano yung hold niya na license. Is it like 5L, 5 ano? So kahit PR ka na, nasa ng Canada na if they want to send you home or bibigyan ka ng disciplinary action. Disciplinary action. Wala na talagang pag-asa. Like for example, 0.0. Ay ano? Wala po. Nasabi pa nila sa akin na kahit PR ka, basta grabe yung violations mo, lalo na pag nakainom ka, like for example, nakadisgrasya ka siguro or mataas yung alcohol content mo pag nag-breathalyzer ka, nahuli ka, nag-breathalyzer ka, tapos mataas yung alcohol, siguro depende yun sa sitwasyon. Pero meron daw talagang nagkakaroon ng pagka-re-revoke ng PR mo o kaya pati citizen na tatanggalan din ng citizenship dito. Yun yung mga batas pag hindi ka pa PR dito. Pag ang status mo is DFW. Hindi, maski PR ka na po. Ay, maski PR po. Kasi binigay nila sa iyo yung status mo, they can always take it out from you. Oh, ano Kasi yan? granted yun, diba? Buong Canada po yun. So kung kunyari, maski nga po citizen ka na, kunyari yung masyadong grabe na yung pwedeng tanggalan ka ng rights sa pagiging citizen. Ganun pala yun. Opo, kasi grant lang yan sa'yo. Grant lang yun. Hindi yun permanent. Hindi mo yun right. Hindi mo It rin. was only granted to you. Kasi syempre, tayo ay foreign dito. Oo. Yung mga privileges natin, binibigay lang yun. Syempre, depende rin how we behave here. Oo, tama. Ang mga pulis naman, by law talaga sila. By law. Depende sa violation. Pero magkakakaso pa rin siya. Opo. Nandun yun, di mamawala yung record niya. May ano ba yan sa korte? Actually, kuya, lahat naman inaano sa korte. Maski yung mga driving speeding. Oo. Di ba pwede mo yung i-contest eh? Lalo na po yung speeding. Kasi may mga signage po dito na talagang sinusunod na merong limit ang speed dito. Lalo na dito sa town. May limit po ang speed dito sa school. Pagka dadaan ka sa school, may limit po yan. Pag nahuli ka at nag-speeding ka, kaso pa rin po yun. Tapos nagbabayad po sila. I think huli kong nabalitaan ay depende sa speed mo yung babayaran mo, pero may nagsabi sa akin may binayaran siya 700 Canadian dollars, so mga ganun po. So dapat maiwasan po yun. Baka kasi isipin nila na pwede nang mag-drive dito within dito ng 4 wheels kung marunong ka mag-drive sa Pilipinas, tapos may full license ka dito, pwede ka nang mag-drive within 3 months. Pero yun lang po, hindi ka talaga pwedeng mag-drive ng nakainom. Hindi ka tulad sa Pilipinas na talagang karamihan doon talaga nagda-drive kahit nakainom na. Meron pa pong sitwasyon na talagang nangyari na dito. Meron akong kilala na nakainom, nag-drive.
tapos nahuli ng pulis. Yung status po niya is PR siya. Ang nangyari is na suspend yung license niya ng I think 5 months. Ganun. Hindi ko alam kung ilang months yung suspension ng lisensya niya. Tapos naka-full license na po siya. Ang masama doon is na penalty siya ng 3,000 Canadian dollar. Yun po ang bayad. Kumbaga sa Pilipinas yung 3,000 napakalaking halaga na yun. Nasa 120 pesos na yun. 120,000 pesos na yun. So malaki na yun bagay. May natanong ako sa kanya if ever sakali lang maulit-ulit at nangyari ulit sa kanya yun. Well, nasabi naman niya hindi na daw niya gustong gawin yun kasi ang sunod daw is either makukulong siya. Yun ang sinabi niya sa amin. Pero mas mabuti na wag na lang uminom tapos magdadrive. Karamihan dito, sa totoo lang, marami yung pumupunta sa party. Tapos pag pumunta sila, nagdadala sila ng sasakyan. Yung nakainom na driver, iniiwan na niya yung sasakyan doon sa kung saan siya nag-party. Tapos maglalakad na lang pauwi. O kaya yung isa sa, kung sakali, 5 kami. Tapos umiinom kami lahat. Isa sa amin hindi inom kasi isa sa amin magdadrive. Ganon yung sitwasyon dito. So yung 4 iinom, kumbaga yung 4 lang mag-e-enjoy. Although mag-e-enjoy din naman yung isa kaso hindi nga lang pwedeng uminom kasi magdadrive nga siya. So ganon yung mga sistema dito. Kaya delikado rin kasi sabi nga ni ate, yung PR at saka citizen is like pribilehyo. Kumbaga grant lang sa atin dito na pagka meron kang nagawang grabeng crime na hindi gusto ng Canada is talagang mawawala sa iyo yung mga PR status at saka citizenship na naibigay sa atin. So, kailangan din talagang ingatan natin kung gaano yung pinapakita nating behavior, yung disiplina natin dito, talagang doon sila mag-depende sa iyo kung bibigay pa ba sa yung PR status mo o kaya citizenship. Alam niyo, sa totoo lang mga katropa, napapansin ko rin talaga sa sa mga traffic rules dito talagang disiplinado. Hindi katulad dun sa Pilipinas na talagang hindi sinusunod yung mga batas trapiko dito sa Pilipinas. Pero dito talagang sinusunod. One of these days, makakagawa ako ng siguro kung ano yung mga traffic rules dito na pwede kong i-share sa inyo. Tapos pag pumunta kayo dito, at least alam nyo na yung gawin nyo. Kasi kung magdadriving lang naman kayo at meron kayong full license sa Pilipinas tapos gagamitin nyo dito for 3 months, at least alam ninyo yung batas trapiko dito. So next video, baka ewan ko lang kung kailan gagawin yun, pero i-share ko sa inyo kung yung mga batas ng batas trapiko dito. Hindi ako eksperto pero gusto ko lang i-share kung ano yung nalalaman ko kasi nagdadrive na rin ako at alam ko na rin yung mga traffic rules dito na pwede kong i-share. Doon nga sa previous video ko, nag-plus 2 ako, kumbaga clean driving ako, wala akong demerit. Kumbaga tumaas pa yung merit ko. So yun, pwede ko naman sigurong i-share sa inyo kung ano lang yung nalalaman ko. Pero asahan nyo po, hindi po ako eksperto mga katropa. So hanggang dito na lang mga katropa at sana nakatulong tong video na to at wag nyo pong kalimutang mag-comment, mag-like at i-share po tong video na to para mas marami pa pong mga kababayan natin ang makapanood. So hanggang dito na lang mga katropa. Ciao! Baby, you give me ice and fire. Eto pa rin, pangit pa rin kahit anong mangyari.